Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinary Filipino. Kamusta sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Anumang oras na inyong napapanood at napapakinggan itong ating uploaded video, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. So huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa pamamagitan po ng pag-notify rather ng YouTube para kayo po ay makapag-update sa ating ginagawang mga activities sa channel po natin. So pag-usapan natin itong hakbang ng Office of the Vice President na talagang ipinabunyi ng mga tangahanga ng mga Duterte, lalong-lalo na si Sara na mango, no? So ngayon, mga kamunting tinig, napag-isipan nating i-vlog ito dahil talagang halos nagbunyi ang mga tangahanga ni Sara dahil meron na daw pong panibagong spokesperson ang Office of the Vice President. Okay? At saka pinagbibintangan ng mga Duterte diehard supporters na mga animal. Oo, ang ibalan sa ating mga kababayan na pinagsasabihan daw po ang bagong OBP spokesperson na attack dog ni Sara Duterte. Actually, in my own opinion, hindi ako naniniwala na ang bagong spokesperson ni Sara Duterte ay mabansagang attack dog. Dahil unang-una, hindi naman kailangan na kumuha ni Sara Duterte ng aso para umatake sa kung sino yung kanyang kakalabanin. Dahil si Sara mismo Duterte parang aso, tahol ng tahol. Nakukulangan pa ba? Kaya wag kayong magbintang na pinagbibintangan ang Office of the Vice President spokesperson, nakakatalaga pa lamang bilang attack dog. Dahil yung statement na attack dog, hindi po nanggaling yan sa administration. Hindi po nanggaling yan sa mga katulad naming nagmamahal sa aming mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sumusuporta sa gobyerno. In my own honest opinion, hindi ko kinoconsider ang spokesperson ni Sara Duterte na attack dog ng Office of the Vice President. Dahil si Sara Duterte mismo, tahol ng tahol na parang aso na gustong sakmalin ang kanyang imaginary enemy. Na gustong kagatin para magkaroon ng rabies ng katanghan at kabubuhan yung mga gusto nilang kagatin. Actually, go on lang, no? Trabahuin mo lang yung trabaho mo, spokesperson ni Sara Duterte. Pagtanggol mo lang at saka ipagsalita mo kung ano man, kung mayroon bang magandang programa ang Office of the Vice President, yan ang report ninyo. Bakit? Yung talino ba ng spokesperson ni Sara Duterte ay abot ang talino ng taong bayan? Kay Attorney Claire Castro pa nga lang, naku, halos hindi na nga makaporma ang kalaban ng ang kumakalaban sa administration dahil po sa pag magkaroon po ng press con or press briefing, angat ang mga achievement ng administration na ito. So, huwag kayong maging assuming. Hindi, bakit kailangan pa ba ni Sara Duterte ng aso? Kailangan pa ba ni Sara Duterte ng attack dog? Siya nga mismo nang a-attack na. Nakukulangan ba sa kanyang skills? Talino din kaya yung mga atake sa mga bagay na hindi mo dapat atakihin? At sa gobyerno na hindi mo naman dapat atakihin, bagkus dapat na nga ay suportahan. Dahil ang Pangulo natin ay ginagawa ang lahat para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino, whether you are a supporter or not supporters of the President and the administration in general. So, yung mga ganyan, wala na lang yan. Salita na lang yan na pinagbibintangan ang spokesperson ni Sara na attack dog. Wala pong nagsabi niyan. Guni-guni nyo lang na pag-isipan po namin na attack dog. Pero kung sa bagay, kung aw-aw siya ng aw-aw, tahol siya ng tahol, tapos wala namang kwenta, di, bakit mas magaling pa ba ang spokesperson na yan kay Sara Duterte kung paano tumahol at mangagat? Mas may rabies pa ba siya kay Sara Duterte? So kayo lang, alam mo sa totoo lang, wala na sana kaming pakialam. Actually, hindi nga ako nag-content nito nung nabalitaan ko na mayroon pong spokesperson na bago ang Office of the Vice President. Dahil, bahala kayo dyan. Mga alinganga kayo, kayo po ang may akda kung ano po ang inyong mga gustong gawin.
Pero sa punto na ito, mga kamunting tinig, kahit ano pa, na kahit isang dosena pa ang spokesperson ni Sara, okay, wala pa ring kwenta yan. Hindi po makapagbabago yan sa present political career ni Sara Duterte na lugmok na, nabagsak na. Pilit lang talagang pinapaniwala ng mga vlogger, na mga maka-Duterte na malakas pa. So, mga kamunting tinig, ang pagkatalaga ng bagong spokesperson ay nagpapatunay lamang na si Sara Duterte ay naubusan na ng bala. Naubusan na ng mga paninira sa gobyerno. Kahit ano pang pagpapaayos ng imahe ng Office of the Vice President, particularly ni Sara Duterte, hindi po yan tatalab sa taong bayan na alam kung ano ang pagkatao, kung anong klaseng leadership style, okay, kung anong klaseng leader, anong klaseng pangalawang pangulo, itong si Sara Duterte, na wala pong tinatawag na understanding of what is really the essence of unity, despite of our diversified opinion, political point of view, life standpoint, or point, etc., etc. So mga kamunting tinig, ang pagkatalaga ng spokesperson ng Office of the Vice President ay nagpapakita na lousy na si Sara. Nagpapakita na siguro na ano siya, na na-advisean siya na, Madam Vice President, Inday, kailangan mo na talagang kumuha ng spokesperson kasi pag once na hindi ka pa kukuha ng spokesperson na magsasalita in behalf of your office, ay lalong malulubog sa kahihiyan ang opisina ng Vice President. Imbis na makabawi pa, lalong lulubog. At na hindi na po lilitaw ang political career ni Sara Duterte. Kaya please lang, no, mga Duterte Dihad supporters, huwag kayong mangbintang na sinasabihan namin na attack dog yung spokesperson. Kailangan niyang tanggapin yan, pera din yan. Kailangan niyang tanggapin yan, compensation din yan. So, bahala siya kung ano yung gagawin niya. Huwag lang siyang magsinungaling sa taong bayan if there is what he called inefficiency of delivering true and genuine leadership or services from the Office of the Vice President. Malaking pera din kaya yan. Pangalan din kaya yan. May sahod din kaya yan. Kaya lang, ayun, nagpagamit ka. Kung ako offeran maging spokesperson ng Vice President, no way. Kasi kahit malaki pa yung bayad, ano man ang i-defend mo? Wala. Hindi naman niya nakikinig. Siguro. Actually, piyon lang yan. Tao-tao sa duldol. Kung baga, wala lang yan. Kung baga, parang kurtina lang yung spokesperson ni Sara Duterte. Ang masunod pa rin si Sara pa rin yan. Pero it cannot surpass, no, the spokesperson of Sara Duterte. It cannot surpass the spokesperson of or what they call this, the press officer of Malacanang, Attorney Claire Castro. Okay? Palagi, actually, pinalutang nila ito na inaatake daw yung bagong spokesperson ni Sara. Anong aatakihin ng pro-government? Hindi naman namin sinisisi. Kasi, actually, pag-angat ng karir niya yan, di naman namin sinisisi yan na bakit niya tinanggap itong trabaho na ito mula sa Office of the Vice President na magiging spokesperson. Wala kaming pagsisisi sa kanya. Gawin niya yung trabaho niya. Kung kaya niyang ipagtanggol ang opisina ng Vice President, then so be it, no? Kung kaya niyang ipangalandakan ang mga achievement ni Sara Duterte as Vice President, then so be it. Okay? Pero actually, ang pagtalaga ng spokesperson sa Office of the Vice President is just simply a manifestation that Sara Duterte can no longer speak in front of the public as a Vice President. Dahil every time na bubuka-buka ka ang kanyang mga bunganga, lalong napapahamak at lalong natutuliro ang mga alinganga at mga bobo, no, na mga supporter niya. Okay? So, nagre-rely na ngayon si Sara Duterte sa writer, sa spokesperson, dahil wala pong makukuha ang taong bayan kapag si Sara po ang magsalita. Ito pang masaklap. Pag halimbawa, magaling sa communication skills, ang spokesperson ni Sara Duterte, naku, Diyos ko, malaking kahihiyan kay Sara as Vice President na hindi marunong makipag-communicate, makipagtalastasan,
And she is not really expert in terms of public communication, okay, in terms of delivering what we call this message for the Filipino peoples, no? Wala talagang ano yan, that just a manifestation na mas hindi na karapat-dapat pakinggan si Sara Duterte dahil po sa nag-appoint na as per advice ng ano nila yan, PR team nila. O, maniwala kayo, desisyon lang ni Sara Duterte yan na ang Office of the Vice President ay magkakaroon ng spokesperson. May nag-advise yan kasi ang nag-advise kay Sara, okay, at pinakinggan niya, alam na every time na bubuka ka ang bunganga ni Sara Duterte, parang asong ulol na walang laman. Okay? Naghasik lang ng rabies. Okay? So yan po mga kamunting tinig, kaya wag na kayong magbintang na pinagbibintangan ang spokesperson ni Sara Duterte na aso or what we call this, attack dog. Kailangan pa ba ni Sara Duterte ng attack dog? Mukhang aso na nga pag magtahol ng tahol na walang laman. So ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, share, like, and at the same time sa mga magko-comment. So ano po sa tingin ninyo kung bakit nag-hire ng spokesperson ang Office of the Vice President? Ano sa tingin po ninyo itong pakulo na naman ng mga DDS na pinagbibintangang attack dog daw ang bagong spokesperson ng Office of the Vice President? Wherein, wala naman akong narinig dyan mula po sa mga pro-government people. Ang narinig ko lang ay yung mga patutsada ng mga DDS na inaaway daw ang bagong spokesperson ng OVP at tinawag daw po na attack dog, which is sila-sila lang po ang nagsasalita niyan para mapag-usapan. Sus, Ginoo ko Lord. Narinig ko nga yung magsalita ang spokesperson ng Office of the Vice President. Mas magaling pa yung estudyante ko na tinuruan ko ng extemporaneous speaking at saka ng oration. Totoo man. O lalong-lalo na si Sara magsalita, matalino pa ang mga estudyante ko. Tataya ako sa estudyante ko as far as communication skills is concerned. Mas magaling pa ang mga estudyante ko magsalita kay Sara Duterte. That's the reason na nag-hire sila ng spokesperson. Pero huwag kayong mangbintang na pinagbibintangan naming attack dog yan. Dahil hindi na po kailangan ni Sara Duterte ng aso para mag-aatake. Dahil siya na mismo, parang aso kung magtahol ng tahol. Aw, aw, aw. Wala namang laman at kabuluhan.